ako si Grace sa loob ng kwarto na tinutulugan ko. Tatlo ang silid sa bahay na ito at semi-bungalow lang ang bahay. Dahan-dahan ko siya ibinaba sa malaki at malambot na kama. Kinuha ko pagkatapos ang tali sa cabinet. Itinaas ko ang dalawang niyang kamay at itinali ko ang mga kamay niya sa headboard ng kama nang sa ganooy hindi siya basta-basta makatakas. Pagkatapos kong gawin iyon ay pinagmasdan ko ang asawa ko. Kahit na malaki ang ipinayat nito, pero walang pinagbago ang mukha niya. Siya pa rin si Krisa. Ang babae na unang tingin ko pa lang ay naagaw na agad ang atensyon ko noon. Kaya lang dahil sa kagustuhan ko makapaghiganti sa ama niya, pati siya'y nadamay. Ang dating pagtingin ko noon sa kanya sa una naming pagkikita sa Villa Roca Resort ay napalitan ng pagkamuhi. Ngayong nahanap na kita, Krisa. Hindi na kita pakakawalan pa. Sabi ko sa kahinaplos sa mukha niya at hinalikan ng noon niya. Good night, honey. Sleep well. Lumabas ako ng kwarto para tingnan kung nakaalis na sila Greg. Bago pa ako nakalabas ay tumunog ang cellphone nito. Kinuha ko ang cellphone niya para tingnan kung sino ang tumatawag. Mama, calling. Hindi ko sinagot kung sino man ang tumawag na iyon. Sino kayang mama iyon? Baka kasamahan niya. Nang huminto na ang tawag ay nag-text naman ito. Leia, nasan ka? Mag-overtime ka ba? Nang binasa ko nireplyan ko naman agad. Hindi ako makakauwi, magbabakasyon ako. Huwag mo na kayong tumawag. Pag-send ng message, pinatay ko ang cellphone niya at nilagay sa aking aparador. Lumabas ako at kumuha ng sigarilyo sa loob ng kotse ko. May 3 stick pang natira sa kaha. Kumuha ko ng isa at sinindihan ko ito habang nakasandal sa aking kotse at humihitit ang sigarilyo, saka ibinuga sa hangin ang usok. Natuto akong manigarilyo simula ng mga panahon na sobrang stress ako sa paghahanap kay Krisa. Gumaan ang loob ko ngayong natagpuan ko na ang pinakamamahal kong asawa. Krisa's POV. Nagising ako na mabigat ang pakiramdam ko. Pakiramdam ko ay nasa ibang dimensyon ako ng mundo. Unti-unti kong iminulat ang mga mata ko, pero ibang silid ang nakikita ko. Isang puting kisame at off-white na kulay ng pader at may malaking kortina na kulay puti at itim. Ang gamit sa loob ng silid ay puti at itim lang. Gusto kong tumayo pero nakatali ang mga kamay ko, kaya bigla akong nag-hysterical. Naalala ko anong nangyari. May kung sinong tumakip sa ilong ko kahapon at bigla na lang akong nahilo. Sino naman kayang baliw ang gumawa nito sa akin? Kung kidnap for ransom ito, pues ang malas niya dahil wala naman siyang makukuha sa akin. Pero naalala ko na nag-cross na pala ang landas namin ni Jeffrey kagabi. Posible kayang siya ang may kagagawa nito? Ano kaya ang gagawin niya sa akin kung sakaling siya nga ang may gawa nito at ano ang binabalak niya? Kains naman no? Kung minamalas ka nga naman, may sakit ka na nga, may asawa ka pang baliw. Pinilit kong makawala sa tali pero mahigpit ang pagkakatali sa akin. Para tuloy akong kambing na malapit ng katayin kaya ang ginawa ko ay sumigaw naman ako. Hoy! Pakawalan niyo ako rito! Kung sino ka mang demonyo, pakawalan mo ako! Malakas kong sigaw. Hindi ko alam kung naririnig ako o hindi pero sumigaw pa rin ako. Pakawalan niyo ako! Hoy! Kung sino ka man, wala kang mapapala sa akin! Sumakit tuloy ang lalamunan ko sa kakasigaw, kaya tumigil muna ako at nag-ipon ng lakas. Hindi ako pwede na tumagal rito dahil may anak akong naghihintay sa akin. Siguradong hinahanap na ako ni Jennifer. Kaya nang maisip ko ang anak ko ay muli akong sumigaw. Pakawalan niyo na ako, ano ba? Parang awa niyo na. Pakawalan niyo na ako. Pakikiusap ko pa at umiiyak na ako dahil alam kong hinihintay na ako ng anak ko. Bawat minuto, oras at araw ay mahalaga sa akin at hindi ko dapat iyon sayangin dahil pakiramdam ko malapit na akong mawala sa mundong ito. Bakit ba naman sa dinami-rami ng pwedeng tubuan ng sakit, bakit ako pa? Marami pa akong pangarap sa anak ko. Pero kung manatili ako sa lugar na ito, siguradong masasayang ang panahon ko na ilalaan ko para sa anak ko. Gusto ko man lang sana na matagal ang bonding na namin mag-ina. Umiyak ako ng umiyak. Jennifer, I'm sorry. I'm sorry, anak. Iyak kong sambit sa pangalan ng anak ko. Nagsasorry ako dahil pakiramdam ko ang hina-hina ko na hindi ko man lang magawang protektahan ng sarili ko para sa anak ko.
Hindi ko na nga naprotektahan ng sarili ko sa sakit ko, hindi ko pa nagawang protektahan ng sarili ko sa taong dumukot sa akin. Pakiramdam ko tuloy ang hina-hina ko. Maya-maya pa'y bumukas ang pinto ng kwarto. Hindi ko maaninag kung sino iyon. Madilim kasi sa loob ng silid na iyon. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Pakulan mo ko dito. Kung gusto mo ng pera, pues malas mo. Dahil wala akong pera. Demonyo ka. Bumalik ka sa impyerno at doon magasik ng lagim. Hindi basta-basta ka nalang nandudukot ng tao na wala man lang kalaban-laban sa'yo. Bulyaw ko sa kung sino man tao na pumasok sa silid na pinaglalagyan ko. Wala ka pa rin pinagbago, honey. Mungangero ka pa rin. Hanggang ngayon, ang dami mo nang sinabi. Wika pa nito sa akin sa baritonong boses. Jeffrey? Banggit ko sa pangalan niya. Tama nga ang hinala ko. Ang baliw kong asawa ang dumukot sa akin. Bakit ninala mo ako rito? Bulyaw ko pa sa kanya. Dahil kinukuha ko lang ang pag-aari ko. Lumapit ito sa akin at naramdaman ko na hinaplos dito ang buhok ko at parang minasdan ako mula sa kadiliman. Long time no see, honey. Pabulong pa nitong sabi. Maya-maya ay tumayo na ito at hinawi ang kortina, kaya medyo lumiwanag sa loob. Nakita ko sa labas ang papasikat pa lang na haring araw. Nakita ko ang gwapong mukha ng asawa ko. Lumakas ang tibok ng puso ko nang lumapit ulit siya sa akin. Hindi mo ko pag-aari kaya pakulan mo na ako. Ano bang binabalak mo? Nangangamba kong tanong. Natatakot ako na baka ikulong niya na naman ako dito, katulad ng ginawa niya sa akin noon, or baka dalhin niya ako sa kulungan. Sino nagsabi sa'yo hindi kita pag-aari? Sabay upo nito sa kama at inilapit pa ang mukha niya sa mukha ko. Parang gusto ko tuloy tumigil sa paghinga nang maamoy ko mabango niyang hininga. Pero gusto ko pa sanang bulyawan ito pero naiilang naman ako at baka mabaho ang hininga ko. Ayoko naman na ma-turn off siya sa akin. Hindi ko alam pero bakit ganito ang pakiramdam ko. Hindi ko magawang magalit sa kanya. Galit-galitan lang ako pero ang totoo ay namimiss ko siya. Bakit ba ganito ang pakiramdam ko? Dapat galit ako sa kanya dahil siyang naging dahilan kung bakit naging ganito ang buhay ko ngayon. Ano bang kailangan mo sa akin? Bakit mo ko dinukot? Mangiyak-ngiyak kong tanong sa kanya habang nakatingtig siya sa mga mata ko. Correction, hindi ako ang dumukot sa'yo. Pinadukot lang kita. Sarkastiko pa nitong sagot. Walang pinagkaiba doon sa dumukot at pinadukot. Baliw! Bulyaw ko sa kanya. Oo, nababaliw na nga ako sa kakahanap sa'yo. At thank you sa Tobias na iyon dahil sa kanya nakita rin kita. Pero sino nagbigay ng pahinturit sa'yo na makipag-boyfriend ka? Ha? Sabay hablos dito sa mukha ko. Bakit? Wala ba akong karapataang magdesisyon ng sarili ko? Sarili ko naman to kaya wala kang pakialam. Pagmamaldit ako pa sa kanya habang ang mga kamay ko'y nakatali rin sa uluhan ko. Pagmamay-ari kita, Krisa. Kaya makapag-break ka sa Tobias na iyon. Kung ayaw mong kasuhan ko kayo pareho ng adultery. Banta pa nito sa akin. Kinabahan naman ako sa sinabi niya. Loko-loko talaga itong baliw na ito. May gana pang magbanta sa akin. Pero kinabahan naman ako at baka nga tutunganin niya at ayoko na bumalik sa kulungan. Kung dinukot mo ako para ipakulong, nakikiusap ako sa iyo. Huwag ngayon. Parang awa mo na, Jeffrey. Huwag mo akong ibalik sa kulungang iyon. Gagawin ko lahat ng gusto mo pero huwag mo lang ako ibalik sa saldang iyon. Hindi ko naman talaga sinasadyang mahulog ang lolo mo Saka, may sasabihin pa sana ako na bigla niya ako siilin ng halik sa labi. At siya naman paglaki ng mga mata ko. Mapusok at parang gutom sa halik ang iginawad niya sa akin. Di kalaunan ay gusto niya ipasok ang dila niya sa loob ng labi ko. Pilit niyang pinapaaw ang mga labi ko at siya namang ginawa ko. Nagkasalubok ang mga dila namin. Tinugunan ko na rin ang mga halik niya sa akin. Nakakalasing at nakakangilo ang mga halik niya. Hanggang hindi ko na mapigilan ang sarili ko at napaungol ako. Siya naman pagbitaw ng labi niya sa labi ko. Shit! Napapamura na lang ako sa isip ko. Bakit siyang minto? Aaminin kong nanabik din ako sa mga halik niya. Hungry to kiss me? Bulong pa nito at huminga ako na malalim. Namula ang pisngi ko sa sinabi niya.
Ewan ko ba pero pakiramdam ko'y bumabalik ako sa pagka-teenager. Pakawalan mo na ako, Jeffrey. Mahina akong sabi. For what? Para hayaan ka na sumaya sa tobis na yun? No, Krista. Alea? What a nice name. Kailan ka pa naging Alea? Krista. Pangguihan pa nitong tanong sa akin. Wala ka nang pakialam doon. Pakawalan mo na lang ako at hayaan mo na akong mamuhay ng tahimik. Madiin ko pang wika sa kanya. May pakialam ako sa iyo, Krista, dahil asawa kita. Kaya itong tatandaan mo. Akin ka lang. Walang pwedeng may mag-ari sa iyo kundi ako lang. Walang pwedeng makinabang sa iyo kundi ako lang. Yan ay tatatak mo sa kokote mo. Matigas pa nitong pagkasabi sa akin. Kung pakinabangan mo man ako at gawing pag-aari mo na parang isang bagay lang na kapag ayaw mo na pwede mo nang itapon na lang. Plus, babayaran mo ako ng malaking halaga. Wika ko sa kanya. Ngumisi naman ito na parang nangiinsulto at tumayo. Pumunta ito sa bintana at nagbuntong hininga. May dinukot ito sa bulsa niya. Sigarilyo at sinindihan iyon pagkatapos ay hinit-hit niya at ibinuga sa may labas ng bintana ng sliding window. Kailan pa kaya ang baliw na ito natutong manigarilyo? Hindi naman siya naninigarilyo dati Lumapit ulit ito sa akin at inilagay niya sa isang ashtray ang sigarilyo at umupo ulit sa tabi ko. Don't you say na ibinebenta mo ng katawan mo sa akin? Pangiinsulto pa nito. Nabuhisit pa ako sa amoy ng sigarilyo na nalalanghap ko. Parang ganoon na nga. Kung nakikinabang ka sa akin, pues pakikinabangan ko naman ng pera mo. Inis ko panturan sa kanya. Kumibot pa ang gilid ng labi niya. Magkano kailangan mo? Seryoso pa nitong tanong. 100,000. Siguro naman hindi nakalugihan iyon sa'yo. Dahil bariya na nga lang yun sa'yo, di ba? Sabi ko pa sa kanya. Okay, I give you 100,000. But before that, hayaan mo ako na pagsawaan ko ang katawan mo sa araw na ito. Seryoso pa nitong sabi. Sige, pumapayag ako. Pero may isa pa akong kondisyon na hihilingin sa'yo. Wika ko. Ano yun? Kunot noon niyang tanong. Hindi mo na ako ibabalik sa selda na iyon. Sa kulungan. At hindi mo rin ako ikukulong dito ng ilang buwan. Tulad ng ginawa mo sa akin noon. At ang last, hayaan mo akong makita mga kasamaan ko sa bahay dahil ayoko mag-alala sila sa akin. Wika ko pa. Yan lang? Kung yun lang ay ayos lang. Pero ipapangako mo sa akin na hindi ka na makikipagkita sa Tobias na yun at titira ka dito kasama ko. Tuwing 4 na araw ako nananatili sa bahay na ito. At ang 3 araw ko sa Holland. At gusto ko pagdating ko dito sa bahay ay maabutan kita rito. Dahil kung hindi, sisirain ko ang pangalan at reputasyon ng boyfriend mo. At kaya ko ipasara ang spa na pinagtatrabahuhan mo. Simula ngayon ayoko nagtatrabaho sa spa na yun. Mahaba pa nitong bilin sa akin. Kailangan ko ng trabaho. Protesta ko naman. Bibigyan kita ng allowance mo. 20k, 1 week. Ibibigay ko rin ng 100k na hinihingi mo. Sapat na siguro yun para sa mga luho mo. Wika pa nito sa akin. Siyempre, pabor naman iyon sa akin. Kung every week 20k ang ibibigay niya, makakapag-ipon na ako noon para kay Jennifer at para na rin sa libingan ko at cremation. Ang 100k ay ipapatreatment ko at pang-maintenance ko sa mga gamot ko. Pero alam kong hindi sapat iyon. Hindi pa nga ako nakakapagsamla ng test para malaman ko anong klaseng tumor ang tumubo sa utak ko. Kaya kailangan paghandaan ko na ang pwede mangyari. Saka ayoko naman na madamay si Sir Tobias dahil hindi ko naman talaga siya boyfriend. Okay, pumapayag ako sa gusto mo. Pero hayaan mo muna ako makapagpaalam sa mga kasama ko sa bahay para hindi sila mag-aalala sa akin. Sabi ko sa kanya. Pagkatapos kong pagsawa ng katawan mo ngayong araw, ibabalik kita sa inyo. Papalayain kita at bibigyan ng 2 araw para makasama mo mga kaibigan mo o kasamahan mo sa bahay. Maliban lang kung magkasama kayo ni Tobias sa isang bahay. Wika pa nito. Hindi kami nagsasama sa iisang bubong, kaya huwag ka mag-alala. Ibibigay ko sa iyo ang gusto mo. Sabi ko pa, mabuti kung ganon. Tatanggalin ko ng tali mo. Sabay inat ng katawan nito para tanggalin ang tali ko sa uluhan ko. Naamoy ko pa ang natural niyang bango. Nakasayad sa mukha ko ang malalapad niyang dibdib. Pigil, hininga tuloy ako. Pakiramdam ko'y tumayo lahat ng mga balahibo ko.
Nang matapos niya nang tanggalin ang tali ko sa kamay ay lumuwag naman ang pakiramdam ko. Himas-himas ko ang pulsuhan ko dahil sa higpit ng pagkakatali niya sa akin kaya medyo masakit pa ang pulsuhan ko. Maligo ka natin, ihanda ko ang pagkain natin. Sabi pa nito at tumayo na. Nagtungo ito sa isang cabinet at kumuha ng bathrobes saka iniabot sa akin. Suotin mo after mong maligo. Wika pa nito, saka lumabas na siya ng kwarto. Nakahinga ko ng maluwag nang lumabas ito. Nagtungo ako sa banyo na nandoon sa silid na iyon, saka naligo. May bathtub at shower sa loob. Kaya ang ginawa ko ay nagubad ako ng damit at nagbabad ako sa bathtub at nilagyan ko iyon ng bubble bath. Namiss ko ang magbabad sa bathtub. Sa bahay kasi ni Darwin na tinitirahan namin ay wala pang bathtub. Kahit na malaki ang banyo roon, palalagyan niya sana iyon kaso tinanggihan ko dahil gastos lang sa tubig. Nasanay rin ako sa hirap. Kontento na ako sa isang bag na araw-araw ko suot. Kapag pumapasok ako sa spa, sa dalawang uniform ko na siya kong pinagsasalit-salitan araw-araw. Samantalang noon iba't ibang brand ng mga bag ang daladala ko at mga branded na mga kasuotan ang suot ko. Samantalang ngayon ay kontento na ako sa damit na tig-100 at sa underwear na 350. Kung dati-rati ay sa mall ako nag-shopping, ngayon sa palengke na lang. Kung dati sa sikat na mga restaurant ako kumakain, ngayon kontento na ako sa turo-turo. Kasama si Mama Lu at Ate Des. Kamusta na kaya sila? Isang gabi lang ako hindi nakauwi ay namimiss ko na sila, lalo na si Jennifer. Sigurado na hinahanap na ako ng anak ko. Baliw kasi itong ama niya. Hindi ko naman nakalain na ipadudukot niya ako kagabi. Pero wala akong balak na ipaalam kay Jeffrey ang tungkol sa anak namin. Hindi niya dapat malaman na may anak kami. Baka mas lalo siyang magalit sa akin o di kaya baka ilayo niya si Jennifer sa akin. Pero ipapakilala ko naman sa kanya ang anak namin pero hindi sa ngayon kundi sa tamang panahon. Pagkatapos kong magbabad sa bathtub ay nagbanlaw ako sa shower saka isunod ko ang roba ko na iniabot sa akin ng asawa ko. Lumabas ako ng CR, kinuha ko ang bag ko at hinanap ang cellphone ko pero sad to say, nawawala ang dikipad kong cellphone. Siguro kinuha iyon ng baliw kong asawa kaya tatayo na sana ako para lumabas nang bumukas ang pinto ng silid. Tagal mong maligo. Bunga ni Jeffrey sa akin. Pasensya na, nagbabad kasi ako sa bathtub. Mahinahon ko namang wika sa kanya. Mag-almusal na tayo. Yaya naman niya habang nasa pintuan siya. Nasaan ang cellphone ko? Mahina akong tanong. Mamaya ko na ibibigay sa'yo, kaya bilisan mo dyan at para makakain na tayo. Seryoso naman itong sabi. Wala pa akong ganang kumain, saka sobrang maaga pa, baka satmurain ako. Wika ako sa kanya. So ano? Gusto mo nang umpisahan na natin kung ayaw mong kumain? Sabi pa nito sa akin at lumapit sa akin. Lalong lumakas ang tibok ng puso ko na tila ba may mga paru-parong lumilipad sa tiyan ko. Anong umpisahan na? Maangkong tanong. Nakalimutan mo agad? Sabay haplos dito sa pisngi ko at itinulak ako sa malambot na kama. Pagkatapos ay dumagan sa akin. Di ba sabi ko paliligayahin mo ko sa araw na ito? At ibibigay ko sa iyo ang pera at kalayaan mo? Sabi pa nito sa akin. Kung yan ang gusto mo gawin mo, pagsawaan mong katawan ko. Sagot ko naman sa kanya pero parang madudurog na ang puso ko dahil alam ko na darating ang araw na hindi niya na maaangkin ang katawan kong ito. Kaya isinusuko ko na ang katawan ko sa kanya. Agad ako nitong hinalikan sa labi. Una ay banayad lang hanggang sa naging mapaghanap ito. Pinipigilan ko ang sarili ko na huwag tumulo ang mga luha ko sa mata. Hanggang sa naging malalim ang halikan namin dahil sa pananabik ko sa kanya, ay sinalubong ko na ang mga halik niya. Dinadamdam ko ang bawat halik niya. Bahagya itong napatigil. Chris, mahina nitong sabi at tinitigan ako sa mata. Walang galit o pagkamuhi ako nakikita sa mga mata niya kundi parang nangungusap ito. Hinaplos nito ang labi ko. I'm missing you. Mahina pa nitong sabi at napadako ang tingin niya sa mga labi ko. I need you badly. Saka siniil ulit nito ang mga labi ko ng mainit na halik. Ilang minuto pa kaming naghalikan sa labi saka huminto ulit ito sa paghalik sa akin. At pareho kaming habol ang hininga. Binunggo niyang matangos nitong ilong sa ilong ko. Ilang segundo lang ay muli nitong hinalikan ang leeg ko. Nalalasing ako sa mga halik niya sa akin. Sobrang namimiss ko ang asawa ko. Napapaungol ako sa ginagawa niya.
habang hinahalikan niya ako sa leeg. Saka naman, gumalaw ang mga kamay niya. Tinanggal niya ang pagkakabuhol ng tali ng roba ko. Pagkatapos ay inihagis niya ito sa kung saan. Sumunod ay hinubad niya ang roba ko at inihagis ito sa likuran. Habang nasa leeg ko ang mga labi niya ay napaungol pa ako. Hanggang sa dumako ang mga labi niya sa dibdib ko. Shit! Naalala ko may gatas pala ako, kaya dumilat ako at tiningnan siya. Kunot ang mga kilay nito at nagtataka. Nang mapagtanto nito na may gatas ako'y tumigil ito at tumingala sa akin. Nagtatanong ang mga mata nito pero parang may galit na hindi ko mawari. Bakit may gatas ka sa dibdib? Mataas na boses nitong tanong. Nataranta tuloy ako kung anong isasagot ko. Ano kasi? Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Bullshit! Don't lie to me, Krista! May anak ka na ba? Madiin at galit itong tanong sa akin. Nagulat pa ako ng bahagya ng suntukin nito ang kama sa tagiliran ko. Napatango naman ako. May anak na ako, Jeffrey. Mahina akong sagot. Shit! Sinong ama? Si Tobias ba? Tanong pa nito sa mataas na boses. Mabilis uminit ang ulo niya kaya nadagdagan na naman ang kasinungalingan ko. Hindi siyang ama. Mangiyak-ngiyak kong sabi. Sino? Sigaw nito sa akin. Hindi ko alam, Jeffrey. Iyak ko nang sabi sa kanya. Hindi ko alam kung sino dahil iba-iba ang lalaking gumamit sa akin. Pagsisinungaling ko pa. Anong iba't ibang lalaki ang gumamit sa'yo, ha? Ibinanta mo ang katawan mo? Sigaw nito sa akin. Oo! Sigaw ko at nagilid na ang luha ko. Dahil mula na ipinakulong mo ako sa kasalanan na hindi ko naman talaga ginawa ay naging palaboy ako. Mula noon sinira mo na ang buhay ko. Tumakas ako at nagtago para lang hindi mo ako makita. Tumakas ako para hindi ako mapagpasapasahan ng mga pulis na ayok sa laman. Garalgal ko pang wika habang siya'y nasa itaas ko pa rin at kunot noo lang na nakatingin sa akin. Gumalaw ang mga panga niya habang nakatingin sa akin. Alam mo ba, akala ko nakatakas ako sa mga halang sa laman sa loob ng kulungan pero para lang mabuhay. Ibinenta ko ang sarili ko para lang makabili ng pagkain sa araw-araw. Iyak ko pang sabi sa kanya. Nagsinungaling ako para lumayo ang loob niya sa akin dahil iiwan ko rin naman siya pagdating ng araw. Hindi mo ba alam na naging prostitute ang asawa mo? Kaya nabuntis ako ng kung sino lang. Pagsisinungaling ko pa. Kailan ka nabuntis? May diin pa nitong tanong. Halatang nagpipigil. Nung nakaraang buwan lang ako ng anak. Kaya lang, sa kasamaang palad, namatay ang anak ko. Nung nakaraang araw at ayoko nang pag-usapan pa iyon. Pagsisinungaling ko pa sa kanya, para sa ganoon ay hindi siya magduda sa akin. Bullshit! Bakit hindi mo sinabi sa akin na nagkaanak ka? Galit pa nitong tanong sa akin. Bakit? Nagtanong ka ba? Ngayon, nandidiri ka na ba sa akin? Gusto mo pa bang angkinin ang katawang to? Sigaw ko naman sa kanya. Lalong nanlisik ang mga mata nito at umupo ito at tiningnan ang buo kong katawan. Napadako naman ang mata nito sa tiyan ko. Cesarean ka? May naho naman itong tanong. Hindi. Sagot ko. Kung ganun saan galing ang peklat mo sa tiyan? Galit na naman bulyaw nito sa akin. Ibinenta ko ang kidney ko para may panggastos ako. Walang anumang sagot ko. What? Ibinenta mo ang kidney mo? Tapos ang hiwa mo sa gitna ng tiyan mo? Pinagloloko mo ba ako? Bulyaw ulit nito sa akin. Ba't naman kita lolokohin? Kasalanan mo to. Dahil kung hindi mo ako ipinakulong, edi sana hindi ako naghirap ng gusto. Sigaw ko pa sa kanya. Ilang lalaki ang gumamit sa katawan mo? Panibugho pa nitong tanong sa akin. Hindi ko na mabilang. Kung nandidiri ka sa akin, huwag na nating ituloy ito. Uuwi na lang ako. Babangon na sana ako nang pigilan ako nito. I hate you, Krisa.
Sabi pa nito at dumagan ulit sa ibabaw ko. Lumuhod ito sa magkabilang tagiliran ko at tinubad ang suot na damit. Pagkatapos ay binuksan nito ang zipper ng short niya at ibinaba. Tinanggal niya rin ang brief niya. Pareho na kaming walang saplot. Lumantad sa akin ang sexy niyang katawan, ang malapad niyang dibdib at ang nagpuputo kanyang abs na parang mga pandesal. At higit sa lahat, ang pagkalalaki niya na kanina pa nanggagalit. Mahaba at malaki iyon. Sinentro niya ang bagay na iyon sa akin. At wala man lang pasabi na inangkin niya ako. Napasigaw pa ako sa sakit dahil sa pagkabigla. Ouch! Ano ba? Hindi ka man lang marunong magdahan-dahan. Inis ko namang bulyaw sa kanya. I don't care because I'm hungry of you. Sabi pa nito at gumalaw na ang balakang niya. Inangking muli ng labi niya ang labi ko para itong gutom at sabik na sabik sa akin. Nakita ko na pulang-pula ito mula dibdib hanggang mukha niya. Lalo itong gumugwapo sa paningin ko. Hingal ito na bumagsak sa itaas ko at sumubsob sa dibdib ko ang mukha niya pagkatapos. Napangiti ako at parang kailan lang ay pinapangarap ko na sana'y makapiling ko ulit siya at ngayon, heto kaming dalawa, magkasama pero magkaiba na ang mundo namin. Maya-maya pa'y gumalaw ulit ito sa itaas ko. I want more. Sabi pa nito, ganito naman talaga siya eh. Hindi pa rin siya nagbabago sa tuwing aangkinin niya ako. Walang kapaguran. Hindi ka ba napapagod? Katatapos mo lang. Wika ko pa. Kailan pa ba ako napagod sa'yo? Pagdating sa bagay na ito, ha? Sabi pa nito at hinalikan ako sa tuktok ng ilong ko. Kailan nga ba? Ngiti ko pantanong sa kanya. Hanggang maka 20 rounds ako. Biro pa nitong sagot. Baliw, baka kahit isang perasong sperm wala ang lalabas sa'yo. Sabay hampas ko sa balikat niya. Biro lang. Gusto ko pa ng isa, honey. Can I make round 2? Pabulong pa nitong pakiusap. May magagawa pa ba ako? Taas kilay ko pang sabi sa kanya. Ngumiti naman ito. Thank you, my queen. Saka gumalaw na ulit ito sa itaas ko. Honey, you're so tight, honey. Can we make it until round 4? Hirap nitong tanong dahil sa sensasyon na nararamdaman. Kahit ilan pang gusto mo ipagbibigyan kita. Sagot ko naman sa asawa ko. Saka natapos ang gabing iyon na magkatabi kami ng asawa ko. Naka-round 4 kami ni Jeffrey ng umagang iyon. Bilib talaga ako sa lakas ng asawa ko. Parang walang kapaguran pero may pahinga naman kami. 11:00 na nga kami ng tanghali nakalabas sa kwarto na pinagdalhan niya sa akin. Pero bago pa kami lumabas, habang nakahiga kami ay tinanong ko siya. Hindi ka ba nandidiri sa akin? Tanong ko habang nakaunan ako sa bisig niya. Bakit naman kita pandidirihan? Wala ka namang sakit na nakakahawa. Sagot naman ito sa akin. Siyempre, dahil iba't ibang lalaki nang gumamit sa katawan ko. Pagsisinungaling ko sa kanya. Pasas-pas, ang importante sa akin ay nandito ka na sa tabi ko. Basta ipangako mo lang na sa mula ngayon, hindi mo na ibibigay sa ibang katawan mo. Wika pa nito. Iyong-iyo lang ang katawan kong ito, Jeffrey. Basta ipangako mo sa akin na hindi mo na ako ipakukulong o ikukulong. Hayaan mo ako makasama minsan ng mga mahal ko sa buhay. Sabi ko pa sa kanya. Huwag ka mag-alala. Hindi na kita ikukulong. Basta susunod na araw gusto ko pagdating ko rito nandito ka na. Bibigyan kita ng 2 araw na makasama mo ang mga mahal mo sa buhay. Ibibigay ko sa iyo ang isang duplicate ng bahay basta huwag kang sumira sa usapan natin para wala tayong problema. Anito saka pinisilpan tungkay ng ilong ko. Okay, akin ang cellphone ko at baka nag-aalala na sa akin si mama. Dugtong ko pa sana sa sinabi ko nang maalala ko na hindi niya dapat malaman na si Mama Lou at Darwin ang nagtago sa akin. Sino bang mama tumawag sa iyo kagabi? Tanong nito. Tumawag si mama? Sinagot mo? Gulat ko naman tanong. Hindi. Nag-text lang at sinagot ko ang text niya. Sabi ko'y nasa bakasyon ka. Wika naman ito. Sira ka talaga. May nag-aalala na yun sa akin. Inis ko naman turan sa kanya. Sino ba yun ha? Tanong pa niya.
Kasama ko siya sa bahay. Siya yung nanay-nanaya namin. Pagsisinungalin ko pa. Ganun ba? Magbihis ka na at nagugutom na ako. Sa labas na tayo kumain. Malamig na yung almusal natin. Sabi pa nito, wala akong damit. Sabi ko pa, ayoko namang suotin ulit yung uniform ko. Okay, magsuot ka muna ng roba. May tatawagan na ako. Sabi pa nito sa akin, saka bumangon na ito at ninampot isa-isa ang damit niya. Bumangon na rin ako at sinuot ang roba na kapupulot niya lang sa sahig. Pagkatapos itong magbihis ay lumabas na ito. Nagtungo muna ako sa banyo para mag-hot bath. Sobrang lagkit kasi ng katawan ko. Makalipas ang isang oras ay may narinig akong busina sa labas ng bahay. Mga ilang sandali pa ay bumukas ang pinto ng kwarto. Tapos na ako mag-hot bath noon. Itong suot mo. Sabay abot sa akin ni Jeffrey ng paper bag na may lamang damit. Thank you. Ngiti kong pasasalamat sa kanya. Bilisan mo magbihis at gutom na ako. Wika pa nito at lumabas na ng pinto at isinara iyon.